Good morning. My name is Coach Gani. Okay, so today we'll discuss to you the 5 fingers of network marketing. Number 1, looking for possible prospect. Okay, so maghahanap ka lang dito ng mga tao na gagawin mo silang ka-business partner. So you can start from warm market, yung mga kakilala mo. Okay, so cold market, ito yung mga hindi mo kakilala. And hot market, ito yung napopost ka ng tungkol sa negosyo mo. May naghahaw sa post mo. Ang tawag sa kanila is hot market. So ang goal mo lang, dapat may tinatawag ka dun na prospect list or sulatan mo. Okay, kasi hindi lahat na magiging client mo is maalala mo yung pangalan nila. Okay, so dapat may prospect list ka. Pangalawa, inviting. Pag i-invite, mayroong tinatawag na direct and indirect approach or diretsahan or paligoy-ligoy. So sa diretsahan, ito yung anad mo na yung prospect mo, tapos lalatagan mo kagad siya ng tungkol sa negosyo or alam na kagad niya na may negosyo kang ginagawa. Ang tawag doon is direct approach. Okay, so pag sinabi namang indirect, ito yung mga tao na gumagamit sila ng form or hindi mo na nila ino-offer ng tungkol sa business, kinikilala mo na nila. Okay, kung ano yung mga needs or pangangailangan ng prospect nila. Okay, so ang tawag nun is forms. Ipapaliwanag ko yan for the next video. Okay, so papanoodin nyo na lang. Pangatlo, ang tawag namin dito is presentation. Presentation, meron tayong iba't ibang klaseng presentation. Meron Zoom presentation, may one-on-one presentation, may ABC roles. Sa Zoom presentation, okay, so ang gagawin mo lang, pada-downloadin mo lang yung client mo ng Zoom, tapos isindan mo siya ng link. Pag-click niya sa link, automatic makapasok agad siya sa presentation. Okay? Meron tayong tinatawag na one-on-one presentation or ikaw yung mag-i-explain ang tungkol sa business. Okay? Gagamitin mo siya sa Messenger. Okay? Mag-video call kayo. At ipapaliwanag mo na yung tungkol sa negosyo. Kung ikaw naman, hindi ka pa magaling, gumamit ka ng ABC role. Okay? So, ang gagawin mo na lang, pag nakausap mo yung prospect mo through Messenger, okay? So, pwede mo i-join call yung tao na nagdala sa iyo dito. Kasi siya yung magpapaliwanag. Ang tawag doon is ABC role. Okay? So, pang-apat, ang tawag namin dito is closing. Okay, sa closing naman, handling objection or commitment. Kukuhanin mo yung commitment ng client mo kung mag-join ba siya or hindi. So, dito sa closing, okay, ang gagawin mo lang dito, tatanungin mo lang sila ng 3 na question para mapauo mo yung client mo. Una, tatanungin mo siya, Ma'am, Sir, lahat ba ng pinaliwanag ko, naintindihan mo ba? Pag sinabi niya, naintindihan ko naman, so you proceed for the next question. So, tatanungin mo naman siya, Ma'am, Sir, sa lahat ng pinaliwanag ko, nagustuhan mo naman. Kung sasabihin niya, nagustuhan mo, you can proceed for the next question. Tatlo naman, tatanungin mo naman yung client mo, Ma'am, Sir, which is naintindihan mo naman, nagustuhan mo naman yung negosyo natin. Ano naman yung reason or dahilan bakit hindi ka pa makapag-start? Siyempre, doon nalalabas yung mga objection. Yung gusto ko sana kaso wala akong pera, gusto ko sana kaso wala akong time, busy ako, di ko kasi yung linya. Ang tawag doon is objection. Okay? Sa closing, ang goal sa closing, malabas mo yung objection ng client mo, okay, yung gumugulo sa isip niya at masagot mo ng tama, yun na yung time na pa-fill up mo siya ng form, okay? Or makukuha mo yung commitment ng client mo. Okay? So, dapat magaling ka sa handling objection. Okay? And guys, dito sa handling objection, gagamitan mo lang to siya ng 3 F. Feel, felt, found principle. Okay? So, intindihin mo siya kasi ganyan ka dati pero ginawan mo lang na solusyon. Kung nakaya mo, kaya din niya. For example, sinabi ng client mo, Ma'am, Sir, Ma'am, gusto ko sana kaso wala kasi akong pera. Pag sinabi ng client mo na walang pera, huwag kang mag-negative. Okay? Be positive lang. Sasabihin mo kagad. Apply mo yung triple F. Feel. Ma'am, naintindihan kita. Felt naman, kasi ganyan ako dati, wala din po akong pera. Ang found, pero ginawan ko lang na solusyon na kung nagawa ko, walang rason na hindi mo siya magawa. Okay? Ganun lang yung mga simple objection. Pag sinabi niya na busy ako, apply triple F. Ma'am, naintindihan kita. Kasi ganyan din po ako dati. Sobrang busy ko po. Pero ginawan ko lang po siya ng paraan. Kasi may kasabihan nga kung naging busy ka sa negosyo ng ibang tao. Diba dapat maging busy ka sa sarili mo naman negosyo? Diba? Kung naging busy ka sa pangarap ng ibang tao, diba dapat maging busy ka sa sarili mong pangarap? Kumbaga, intindihin mo siya kasi ganyan ka dati, pero
may solusyon. Sasabihin mo yung client mo, ma'am, sir, which is naintindihan mo naman, nagustuhan mo naman, at nasagot ko naman yung mga katanungan na gumugulo sa isip mo. Okay, yung next mo na sasabihin, kailan mo balak simulan? This day or next day? This week or next week? Okay, this month or next month? Ang goal mo, okay, so makuha mo yung commitment kung kailan siya mag-join. Okay, so pag sinabi ng client mo na, pag-isipan ko muna, so mag-proceed ka na sa follow-up. Okay, so pagpa-follow up, okay, papasok mo siya sa GC, papawelcome mo siya sa team, okay, papasok mo siya sa academy, sa Zoom, okay, so yun po yung gagawin natin yung follow up. So sa pagpa-follow up, kailangan mo lang siya na video callin minsan, okay, update mo siya minsan, iparamdam mo sa kanya na meron kang sincere ka na willing mo siyang tulungan dito sa negosyo to. Okay, magsisend ka ng mga motivation, okay, so imo-monitor mo siya palagi, sasagutin mo yung gumugulo sa isip ng client mo, tapos ipapakita mo din sa kanya yung 5 fingers of network marketing para matutunan din niya kung paano maghanap ng prospect or magiging business partner. Okay guys, yun lang naman yung topic ko today. I hope marami kang natutunan and see you in the next video.